ko. Alam ko excited na rin kayo mapakinggan ng ating episode ngayong araw na ito dahil iba't ibang lugar, iba't ibang profesyon, ngunit iisa ang sitwasyon. Halina't alamin at pakinggan ang kabanata ng kanilang mga kwento. Ito ang Kwentong OFW. Dear Sisis, ako nga pala si Rita, panganay na anak ng nanay ko na si Sarah. Isa siyang DH sa ibang bansa. 3 taon na doon ng nanay ko. Sa totoo lang, maganda ang napasukan niya ng mga amo. Mabait at hindi mata pobre. Sa katapusan ng buwan, matatapos na ang kontrata niya at makakauwi na rin siya sa wakas. Sobrang excited na naming magkakapatid. Dahil sa wakas, mahahawakan na din namin ang taong nakikita at nakakausap lang namin sa harap ng cellphone. Long distance call? Hello? Rita? Anak! Ikaw ba yan? Nay? Opo, ako po ito. Kamusta ka po? Bakit po pala long distance call lang gamit nyo? Mahal po ito, di ba? Pwede naman tayo sa messenger. Mahabang istorya, anak. Tsaka ako nakikikwento sa'yo, ah. Gusto ko lang marinig ang boses mo at ng mga kapatid mo. Andyan ba sila? Ay, sandali po. Si Nami po ay nasa school, pero si Bunso po ay... Teka, hanapin ko lang po baka nakipaglaro sa kapitbahay. Hindi na, anak. Huwag mo na silang abalahin. Sapat na nakausap ko kahit ikaw. Nay? Okay na po ba kayo? Ano po nangyari? Sorry, anak. Miss na miss ko lang kayo. Nay, nag-aalala ako. Okay lang po ba talaga kayo? Tsaka ako nipapaliwanag, anak. I love you, okay? Ingat kayo palagi. Nay! Grabe, ang init sa labas. Sana kasi hindi na nagpapasok. Sana online na lang. Sayang naman yung binili ni nanay na skincare para sa akin. Tapos maaarawan lang ako. Ate, okay ka lang? Bakit ka tulala? Kakatawag lang ni nanay. Hala, sayang. Magti-thank you sana ako sa BTY products na binili niya sa akin. Teka, masyadong maaga din ah. Diba tuwing gabi tumatawag si nanay? Hindi ko rin alam, May. Pero di bale, tatawag naman siya ulit. Panigurado na miss lang tayo nun. Gusto lang mga musta. Sa totoo lang mga sisis, hindi nawala ang kaba ko pagkatapos ng tawag ni nanay. Hindi ko alam pero ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Lalo na sa tuwing magkakausap naman kami sa tawag, ay masaya ang boses niya at palaging nakangiti. Kaya ngayong hindi ko nakikita ang mukha niya, mas lalo akong kinabahan. Dahil iba ang tono niya. Ewan ko ba? Pero naghahalo ang takot at kaba. Tumawag naman ulit si nanay sa amin kinabukasan. Pero hindi naka-on ang camera niya. Sira daw ang camera ng cellphone niya. Kaya hindi niya ma-open. Hindi ko na pinilit pa dahil ang mahalaga naman, nakakausap namin siyang magkakapatid. Pero, iba pa rin ang hinala ko. Lumipas ang 1 linggo mga sisis. Hindi ko na matiis, kundi komprontahin siya. Anak, sira nga ang camera nitong cellphone. Hindi pa ako makabili ng bago dahil okay pa naman to. Di bale, may papaayos ko naman siguro to sa day off ko. Nay, 2 beses ka na daw hindi nagpunta sa fellowship niyo nila Tita Lu.
Hindi ka naman nakakamiss nun. Nung sinundo ka naman nila, hindi ka din daw lumabas. Yung amo mo daw ang nagsabi na hindi ka aalis dahil masama ang pakiramdam mo. Nay, ano po ba nangyayari? Please, sabihin niyo na po. Nay! Mga pasaba yan? Sinasaktan ka ba ng amo mo? Anak, Rita, okay lang ako. Huwag mo na akong alalahanin. Hindi naman na masakit eh. Marka na lang to. Nay, magsabi ka nga sa akin. Sinasaktan ka ba ng amo mo? Kasi pwede nating ipatulpo yan. Hindi ka nila pwedeng saktan ng ganyan. Anak, huwag. Malapit nang matapos ang kontrata ko. Konting tiis na lang, anak. Huwag mo nang sabihin ito sa mga kapatid mo. Magaling na ako pag uwi ko dyan. Konting tiis na lang, anak. Nay, hindi ka naligtas dyan. Umuwi ka na lang dito. Nay, huwag mo nang tiisin. Rita, anak, makinig ka kay nanay. Okay lang ako. Kaya ko to. Makakauwi din ako, okay? Sabay tayong manalangin. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Konting tiis na lang, anak. Dalawang linggo na lang ay matatapos na ang kontrata ni nanay. Makakauwi na siya dito sa Pilipinas. Parang iyong 2 linggo na yon ay 1 taon. Dahil labis-labis ang pag-aalala ko sa nanay ko. Walang gabi na hindi ako naiiyak. Naalala ko na naman ang hirap na dinanas ng nanay ko sa tatay namin. Kung paano niya tiisin ang bawat sampal at sabunot, ang bawat panggugulpe at masasakit na salita. Kami pa ni May ang nagsabi sa kanya na umalis na lang kami noon dahil hindi na namin kayang nakikita siyang nasasaktan. Kaya ngayong nakita ko siya ulit na mayroong mga pasa para akong bumalik sa nakaraan kung saan kami umalis. Ate, bukas na ang dating ni nanay, di ba? May update ba siya kung anong oras ang dating niya? Nakapaglinis naman na kami. Tsaka, ready na yung karton ni nanay. Wala pa, May. Hindi pa rin siya nagre-reply sa chat ko. Ang huli pa naming usap ay last week pa pero sobrang saglit lang nun. Nagtanong ka na ba sa agency, ate? Kasi dapat ngayon pa lang may message na si nanay. Baka nagkaroon na ng problema. Hindi ko masabi sa kapatid ko ang nangyari kay nanay. Dahil naniniwala ako na makakauwi din siya. Pero ngayon, bumalik na naman ang takot at kaba ko sa dibdib ko. Pumunta kami ni May sa agency at sinabi nila sa amin na nagbago pala ng amo si nanay. 3 buwan pa lang siya sa bago niyang amo at wala silang natatanggap na report. Lumipas ang 1 linggo, walang message si nanay sa amin. 1 linggo na puno ng takot kung ano nang nangyari sa kanya. Bakit wala pa rin kayong balita? Mag-iisang buwan na namin hindi nakakausap ang nanay ko. Baka ano nang ginawa sa kanya ng hayop na yun? May, huminahon ka. Ginagawa naman nila ang lahat. Kung ginagawa nila ang lahat, bakit ngayon wala pa rin silang sinasabi sa atin? Huminahon po kayo, Miss Corpus. Rest assured na ginagawa po namin ang lahat para malaman kung anong nangyari sa nanay nyo. Alam ko pong napakahirap maghintay, pero konting pasensya lamang po. We are doing the best we can. Sir Fred, ano po ba sa tingin niyo nangyari sa nanay ko? Miss Corpus, huwag kayong panghinaan ng loob. Hanggat hindi natin nakikita ang nanay nyo, hindi pa tapos ang laban. Ate, buhay pa ba si nanay? Buhay pa naman si nanay, di ba? Di ba uuwi pa naman si nanay? Matatag si Nanay May. Kilala mo siya, di ba? Hindi umaatras sa laban yon.
Matapang ang nanay natin. Uuwi yun. Hindi ko alam kung saan ko pa kinukuha ang lakas para maniwala na babalik si nanay sa amin. Siguro sa mga kapatid ko. Pero hindi ko alam mga sisis kung kailan ko pa kaya. Dahil patagal ng patagal. Pahina ng pahina ang pag-asa kong buhay pa ang nanay namin. Minsan, iniisip ko kung kasalanan bang magtanong sa Diyos kung bakit sa amin pa nangyari ito. Ano pang kasalanan ng nanay ko? Kung bakit mula noon at hanggang ngayon, parang may pinagbabayaran siyang kasalanan. Pwede kayang ako na lang ang sumalo nun? Kailangan ng mga kapatid ko si nanay. Kailangan ko ang nanay ko. May balita na po ba kayo? Ikaw lang bang nandito, Miss Corpus? Nasaan ang mga kapatid mo? Kami lang po ni May ang nandito. May? Nandito si Sir Fred. Upo po muna kayo. Sir, nahanap niyo na po ba ang nanay ko? Nasaan po siya? I'm sorry, Miss Corpus. Sorry? Bakit? Hindi. Hindi patay ang nanay ko. Hindi totoo yan. Ate, hindi ako naniniwala. Baka kasi hindi na kayo naghahanap ng maayos. Mga anak ko! Nay! Gusto ko lang mag-sorry kung hindi namin agad kayo naabisuhan. Naging mabilis ang mga pangyayari, kaya naisipan na lang namin na hatid si Mrs. Corpus dito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Salamat mga anak. Salamat kasi tinulungan niyo ang nanay. Okay lang ako. Patawarin niyo ako kung hindi ko kayo agad nakausap. Nandito na ako. Ligtas ako. Ligtas ang nanay. Tumakas si nanay sa kanyang amo. Pagkatapos siyang saktan nito ulit. Hindi siya gustong pauwiin kahit na iyon naman ang nasa kontrata niya. Itinago daw nito ang passport niya at ticket. Bago pa siya ikulong sa silid, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na lumabas at tumakas. Hindi na nadala ang cellphone, kahit wallet nga niya ay wala. Hindi siya kaagad nakapunta sa mga kaibigan niya dahil takot na doon siya matunton nito. Hanggang sa nabalitaan ng mga ito ang nangyari sa kanya at sila Tita Lu ang tumulong para mahanap ang nanay ko. Gustong-gusto ko na talaga umuwi mga anak. Pero kailangan kong maghintay. Dahil kung bigla akong susuko, mababaliwala lahat ng pinaghirapan ko para sa inyo. Akala ko, Nay, hindi ka na namin makikita ulit. Takot na takot kami, Nay. Hindi ba? Sinabi ko naman sa'yo. Hindi ako pababayaan ng Diyos, anak. Hindi niya tayo pababayaan. Alam mo ba, Nay? Ang saya namin kasi andito ka na. Salamat at ligtas ka nga talaga. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Dati ang akala ko, kapag may pananampalataya ka na sa Diyos, ay hindi ka nasusubukin. Pero hindi pala. Ang pinag-aiba lang, may pinaghuhugutan na kami ngayon ng lakas. At sa piling niya, ay mayroon kaming kaligtasan. Nanatili si nanay sa Pilipinas ng 6 na buwan. At sa mga araw na yon, nabalitaan namin na naipakulong din sa huli ang kanyang amo. Matagal na pala itong nare-report, pero walang naglakas ng loob na magsampa ng kaso. Buti na lang, lumaban si nanay kasama sina Tita Lu
at ibang mga kasama niya sa fellowship na mga OFW din. Para makulong na talaga ang mga katulad nitong nagmamaltrato ng mga kasambahay. Masaya ako mga sisis. Hindi madali ang pinagdaanan ng nanay ko. Pero salamat dahil hindi na siya kahit kailan pinapabayaan ng may kapal.